Isang malakas na pag-uga ang biglang yumanig sa buong eroplano. Sinundan yun ng sigawan, mga mahihinang tili mula sa ilang pasahero at mga malalakas na dasal mula sa iba. Narinig ni Krisa ang kalabog ng mga hand-carry luggage sa overhead compartments na para bang anumang oras ay babagsak ang mga yon sa kanilang mga ulo. Pero hindi ang mga tunog na yon ang gumimbal sa kanya. Hindi. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ibang tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng nayuyuping bakal, ang pagkabasag ng salamin, at ang nakakabinging katahimikan na kasunod niyon. Napahawak siya ng mahigpit sa armrest. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa material na yon. Naramdaman niya ang panlalamig ng pawis sa kanyang noo, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay na hindi niya mapigilan. Hindi ito turbulence lang. Para sa kanya, isa itong alaala. Isang multo. Hindi! Bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng makina at takot ng mga tao. Hindi pwedeng mangyari ulit to. Miss, okay ka lang? Isang boses ng lalaki. Kalmado, pero may bigat. Nagmulat si Krisa at lumingon sa katabi niya. Isang estranghero. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, pero wala siyang pakialam. Ang kailangan niya ay kontrol, hindi awa. Turbulence lang yan, miss. Normal na bahagi ng flight. Sabi ulit ng lalaki, ang boses ay sinusubukang maging panatag. Inilapit nito ang kamay para hawakan ang nanginginig niyang kamay, pero mabilis niya itong iwinaksi. Huwag mo kong hawakan, madiin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bahid ng galit. Napilit niyang itinatago sa ilalim ng takot. Ibinalik niya ang tingin sa bintana, sa madilim na ulap na para bang lalamunin sila ng buo. Bumukas ang intercom at narinig ang boses ng kapitan. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing severe weather conditions. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelts securely. We will be attempting an emergency landing at the nearest provincial airport. Emergency landing. Ang dalawang salitang yun ay parang bombang sumabog sa loob ng isip ni Krisa. Gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya para protektahan ang sarili. Nawala ang kontrol. Nawala ang lahat. Ang tanging natira ay ang purong, walang salang takot na unti-unting lumalamon sa kanya. Naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng eroplano kasabay ng mas malakas na pag-uga. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Narinig niya ang paghahanda ng mga flight attendant, ang kanilang mga boses na pilit pinapakalma kahit na may tension. Hindi na namalayan ni Krisa na napapikit na pala siya ulit. Ang mga kamay ay magkadaop na parang nagdarasal, pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hinihintay na lang niya ang pagbagsak, ang pagwawakas, hanggang sa naramdaman niya ang isang malakas, ngunit kontroladong pagtama ng mga gulong sa runway. Isang mahabang pag-slide at dahan-dahang paghinto ng dambuhalang ibon na bakal. Napanatag ang lahat. May mga pumalakpak, may mga umiyak sa tuwa. Pero si Krisa, na natiling tulala, nakatitig sa kawalan. Naramdaman niya ang pagod, ang pagkaubos ng lahat ng lakas niya. Nakaligtas sila. Pero sa loob niya, pakiramdam niya ay bumagsak pa rin siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaking katabi niya para sana humingi ng paumanhin sa pagiging masungit. Pero naunahan siya nito. Nakangiti ito ng bahagya, isang ngiting hindi nang aasar, kundi ngiting nakauunawa. Ako nga pala si Paulo, sabi nito sa mahinahong boses. Nagkataon lang, piloto rin ako. Tumangulang si Krisa, hindi alam ang sasabihin. Idinugtong ni Paulo habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. At sa tingin ko, matatagalan pa tayo dito.
Nagsimulang mag-unahan ang mga tao palabas ng eroplano. Bitbit ang kani-kanilang mga gamit. Pero si Paulo ay nanatiling nakaupo. Pinagmamasdan ang babaeng katabi niya. Si Krisa. Hindi man lang ito gumalaw sa kinauupuan. Nakatingin lang ito sa labas, sa walang tigil na pagbuhos ng ulan na humahampas sa bintana. May kung anong kakaiba sa takot na nakita niya sa mga mata nito kanina. Hindi iyon ordinaryong takot sa turbulence. Mas malalim, mas personal. Napabuntong hininga si Paulo. Bilang isang piloto, sanay siya sa mga taong takot lumipad. Pero iba si Krisa. May pader na nakapalibot sa kanya, isang pader na gawa sa yelo at tinik. At sa kabila ng pagiging masungit nito, o marahil dahil doon, naramdaman niya ang isang pamilyar na aha-impulso. Ang kagustuhang tumulong, ang kagustuhang ayusin ang sitwasyon. Nang halos maubos na ang mga pasahero, saka lang tumayo si Krisa. Walang lingon-lingon, kinuha niya ang kanyang backpack at nagsimulang maglakad. Sumunod si Paulo, menjaga-jarak. Gaya ng inaasahan, magulo ang maliit na arrival area ng airport. Lahat ay nag-uunahan sa isang transport desk. Ang iba ay abala sa kani-kanilang cellphone. Nakita ni Paulo si Krisa na naglakad palayo sa damdong. Inilabas ang sarili niyang cellphone at may tinawagan. Mula sa kinatatayuan niya, pinanood niya ito. Pabalik-balik ito sa paglalakad habang may kausap sa telepono. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong nadaragdagan ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Narinig niya ang mga pira-pirasong salita. Walang hotel? Paano nangyari yon? Kahit anong sasakyan, kahit magkano? Ano? Ibinaba nito ang tawag ng may halong pagkainis. Napahilamos ito sa muka at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Sa sandaling iyon, nakita ni Paulo ang isang bahid ng kahinaan sa likod ng matapang nitong anyo. Isang pagod na kaluluwa na pagod ng lumaban. Ito na naman yung pakiramdam na yon. Ang impulso na maging tagapagligtas. Kinuha niya ang sarili niyang telepono at nag-dial ng isang numero. Makalipas ang ilang minuto, nilapitan niya ito. Dahan-dahan na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop na handang mangalmot anumang oras. Hawak niya ang isang bote ng tubig na kakabili niya lang. "Miss," sabi niya. Lumingon ito, ang mga mata ay puno ng pagbabantay. "Tubig!" Simpleng alok ni Paulo. Iniabot ang bote. Tinitigan muna ni Krisa ang bote, pagkatapos ay ang mukha niya, na para bang sinusuri kung may lason ba yon. Sa huli, kinuha rin niya ito nang walang imik at uminom. "Salamat," mahinang sabi nito. "Walang anuman," sagot ni Paulo. "Nakausap ko ang isang kaibigan ko sa control tower. Mukhang aabutin pa tayo ng bukas dito. Sarado ang airport hanggang hindi humuhupa ang bagyo." Napabuntong hininga si Krisa, isang tunog ng tuluyang pagsuko. "Alam ko. At alam ko ring puno na ang lahat ng hotel sa maliit na bayang ito." Tumango si Paulo. "Halos lahat." Nagtaas ng kilay si Krisa, naghihintay. "May nakuha akong kwarto," sabi ni Paulo. "Isang maliit na hotel. Mga 15 minuto mula rito." Pero huminto siya sandali. Isa na lang ang available sa buong bayan. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Krisa habang nauunawaan nito ang ibig niyang sabihin. "Ano ang gusto mong palabasin?" "Hindi kita iiwan dito sa airport mag-isa," sabi ni Paulo. Ang boses ay kalmado at desidido. "Pwede nating hatiin ang kwarto. Hindi ako gagalaw sa pwesto ko. Pangako. Mas mabuti na yon kaysa matulog ka sa mga upuang ito." Tumawa si Krisa, pero walang saya sa tawang yon. "Nagpapatawa ka ba? Hindi kita kilala." "Ako si Paulo. Ikaw si Krisa. Ayan, magkakilala na tayo." Seryosong sabi ni Paulo. "Wala tayong ibang pagpipilian, maliban na lang kung mas gusto mong manatili dito kasama ang lahat ng taong ito."
Itinuro niya ang magulong paligid, ang ingay, ang kawalan ng kasiguraduhan. Nakita ni Paulo ang pagtatalo sa loob nito, ang pride laban sa pangangailangan, ang takot laban sa pagod. Matagal itong tumitig sa kanya na para bang hinahanap ang anumang senyales ng masamang intensyon. Sa huli, napapikit ito at dahan-dahang tumango. Sige, sabi nito sa isang tonong halos pabulong, pero may mga patakaran. Nasa loob na sila ng kwarto. Maliit lang ito, pero malinis. May isang double bed, isang maliit na mesa at isang banyo. Si Paulo ang nagbuhat ng bagahe nila. Inilapag niya ang mga gamit nila sa magkabilang sulok ng silid. Tahimik lang si Krisa na pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Nang matapos siya, tumayo ito sa gitna ng kwarto, sa pagitan niya at ng kama. Huminga ito ng malalim. Okay, ito ang mga patakaran. Seryosong sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinuro nito ang sahig. Isipin mo na lang na may linya dito sa gitna. Yan ang pwesto mo. Itinuro nito ang sofa sa gilid. Yan ang sakin. Itinuro nito ang kama. Walang gagalaw sa kama. At higit sa lahat, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Yung sayo. Yung sakin. Huwag kang tatawid. Pinatay ni Paulo ang ilaw. Ang tanging liwanag na lang na natira sa kwarto ay nagmumula sa siwang ng kurtina, isang manipis na guhit ng ilaw poste mula sa labas. Humiga si Krisa sa maliit na sofa, yakap-yakap ang kanyang backpack na para bang iyon ang huling bagay na pag-aari niya sa mundo. Rinig niya ang mahinang paggalaw ni Paulo sa sahig, ang pag-aayos nito ng ilang unan para gawing higaan. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa ugong ng eroplano kanina. Sinubukan niyang matulog, pero ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan. Paulit-ulit na naglalaro ang mga pangyayari sa eroplano. Ang pag-uga, ang takot. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isa pang alaala. Isang mas madilim na bangungot na pilit niyang ibinabaon sa limot sa tuwing sisiklab ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa wakas, sa sobrang pagod, dinalaw din siya ng antok. Ngunit ang pagtulog ay hindi naging kanlungan. Isa itong kulungan, kalabog ng bakal, amoy ng gasolina, ang tunog ng nababasag na salamin na kumikinang sa ilalim ng buwan. Isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Papalayo ng papalayo. Nakita niya ang mga kamay ng kanyang ama sa manibela. Duguan. Ang ngiti ng kanyang ina na biglang nawala. At ang sarili niya, isang dalagitang nakaupo sa likod, walang galos, nakatingin sa kawalan, ang tanging nakaligtas. Sana ako na lang. Nagising si Krisa sa isang iglap, basa ang kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga balikat, pero sinubukan niyang pigilan ang anumang tunog. Walang hihikbi, mga luha lang na sunod-sunod na dumadaloy sa kanyang mga sentido. Nababasa ang tela ng sofa. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Ayaw niyang may makakita sa kanya ng ganito. Mahina. Wasak. Alam mo ba? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatigil sa pag-iyak si Krisa. Galing ito sa kabilang panig ng kwarto. Galing kay Paulo. Hindi ito gumalaw sa pwesto niya. Hindi ito tumawid sa linyang ginawa niya. Nananatili itong anino sa dilim. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ang boses ay kalmado, malalim, at walang bakas ng paghuhusga. Minsan, kapag nasa ere ka, sa gabi, at tumagos ka sa makapal na ulap, parang nasa ibang mundo ka. Sa ilalim mo, kumikidlat. Pero sa taas mo, kitang-kita mo ang lahat ng bituin. Tahimik, payapa. Hindi umimik si Krisa. Nakikinig lang siya. May tinatawag kaming St. Elmo's Fire, isang kakaibang asul na liwanag na sumasayaw sa salamin ng cockpit
Kapag dumadaan kami sa isang particular na uri ng weather, mukha siyang mahika, nakakatakot sa una, pero kapag nasanay ka na, maganda pala. Dahan-dahan, ang panginginig ng mga balikat ni Krisa ay nagsimulang humupa. Ang mga kwento ni Paulo ay parang isang kumot na dahan-dahang ibinalot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Hindi ito nagtanong kung anong problema niya. Hindi ito nagsabing okay lang yan. Nagkwento lang ito. At sa sandaling iyon lang ang kailangan niya. Hindi niya namalayan na muli na pala siyang nakatulog. Pero sa pagkakataong ito, wala nang bangungot. Kinaumagahan, nagising si Krisa sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Humupa na ang bagyo. Tumayo siya at nakita niya si Paulo na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Mukhang kanina pa ito gising. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Isang totoong ngapong ngiti. Huminga ng malalim si Krisa bago nagsalita. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay mahina pero tapat. "Kagabi." Tumango lang si Paulo. Ang sabi sa airport, mamayang hapon pa magkakaroon ng flight pabalik ng Manila, pero may mga biyahe na papuntang Siargao. Natahimik si Krisa. Siargao, yun ang orihinal niyang destinasyon, ang trabahong kailangan niyang gawin, pero parang nawalan na siya ng gana. "Ihahatid kita," alok ni Paulo. "Sasama ako sa iyo sa Siargao. Siguraduhin kong magiging maayos ang biyahe mo. Tutulungan kitang masiyahan sa lugar na yon." Napatingin si Krisa sa kanya. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay wala ng ibang ginawa, kundi tulungan siya mula pa kagabi. Kahit na ang tanging isinukli niya ay pagiging masungit. "Bakit mo ginagawa to?" tanong niya. Ang tanong na kanina, pabumabagabag sa isip niya. Ngumiti si Paulo, isang nangiting may halong lungkot at pag-asa. "Dahil sa tingin ko, lahat ng tao ay may karapatang makita ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga alon." Sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Lalo na ang mga taong takot sa kalangitan. Paraisong bumungad sa kanila. Iyon ang tanging paraan na mailarawan ni Paulo ang Siargao. Ang hangin ay may amoy ng alat at ng kalayaan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang musika na unti-unting pumapawi sa tensyon ng nakalipas na araw. At si Krisa, nakita niya itong dahan-dahang nagbabago. Sa unang pagkakataon, nakita niyang kusang ngumiti ang mga labi nito habang pinapanood ang mga batang nag-aaral mag-surf. Kinuha nito ang kanyang kamera at sa isang iglap nawala ang Krisa na masungit at puno ng takot. Ang pumalit ay isang babaeng puno ng pasyon. Ang mga mata ay kumikinang sa bawat pag-click ng shutter. Tumayo lang si Paulo sa di kalayuan, pinapanood ito. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, alam niyang tinamaan na siya. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa ganda ng kaluluwa nitong nasilayan niya sa wakas, noong hinayaan nitong bumagsak ang mga pader na nakapalibot dito. Gusto niyang panatilihin ang ngiting iyon sa mukha nito. Iyon ang naging misyon niya. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Paulo ang lahat. Maingat niyang pinlano ang bawat aktibidad. Pinili niya ang pinakaligtas na bangka para sa kanilang island hopping. Kinausap niya ng personal ang tour guide. Naghahanap siya ng surf instructor na kilala sa pagiging pinakapasensyoso. "Surprise!" sabi niya isang umaga, habang inaabot dito ang isang rash guard. "May private surfing lesson tayo." Nakita niya ang bahagyang pagsalubong ng kilay nito. "Hindi mo man lang ako tinanong." "Mas masaya kapag sorpresa," mabilis na sagot ni Paulo. Ngumiti para itago ang katotohanang gusto niya lang siguraduhin na ang lahat ay kontrolado at ligtas para dito. Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, sumubok din si Krisa. At habang pinapanood niya itong tumatawa, sa tuwing natutumba ito mula sa surfboard sa mababaw na tubig,
Naramdaman ni Paulo ang isang kaligayahang hindi niya pa naramdaman kailanman. Pakiramdam niya, nagtatagumpay siya. Gabi. Nakaupo sila sa buhanginan. Ilang metro lang ang layo mula sa dalampasigan. Ang langit ay isang obra maestra ng kulay kahel, rosas at lila. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap. Ikinuwento ni Krisa ang pangarap niyang maging isang kilalang travel photographer para sa isang malaking magazine. Ikinuwento naman ni Paulo ang pangarap niyang makapagpatayo ng isang maliit na flight school sa probinsya. Mga kwentong magaan, mga kwentong ligtas. Hindi pa nila pinag-uusapan ang mga multo ng nakaraan. Hindi pa. Alam mo, sa kabila ng lahat, nagsalita si Krisa. Ang tingin ay nasa papalubog na araw. Masaya ako na napadpad ako dito. Lumingon ito sa kanya. Masaya ako na nakilala kita, Paulo. Ang mga salitang yon, kasama ng dahan-dahang pagkawala ng liwanag, ay sapat na para kay Paulo. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Krisa, pero hindi ito umiwas. Ang buong mundo ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso at ang mahinang paghinga nito. Isang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ito na. Paulo? Ikaw nga ba yan? Isang boses ng babae. Pamilyar, matalas. Napatigil si Paulo. Nanigas ang kanyang buong katawan. Nang mahika ng sandali, ay biglang naglaho na parang bula. Dahan-dahan siyang lumingon at kasabay niya si Krisa. Nakatayo sa likuran nila ang isang babaeng nakangiti. Maganda, matangkad, at nakasuot ng pamilyar na uniforme ng isang flight attendant. Sa isang iglap, bumalik ang lamig. Nakita ni Krisa ang pagbabago sa mukha ni Paulo. Ang lambot sa mga mata nito ay biglang napalitan ng pagkagulat at isang emosyon na hindi niya mabasa. Tila ba isang multo mula sa nakaraan ang biglang nagkatawang tao sa harap nila. Isabel, narinig niyang sabi ni Paulo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang salitang matagal na niyang hindi binibigkas. It's me, masayang sabi ng babae, si Isabel. Naglakad ito palapit at walang pasabing niyakap si Paulo. Isang yakap na mahigpit at matagal. What a small world. Nandito rin pala ang crew namin for a layover. Kamusta ka na? Nanatiling nakatayo si Krisa. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging hangin. Naging isang estranghero sa sarili niyang eksena. Bumitaw si Isabel sa pagkakayakap at saka lang siya nito tiningnan. Mula ulo hanggang paa. Oh, hello. Sabi ni Isabel, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. You must be a friend. Si Krisa, pakilala ni Paulo. Ang boses ay medyo pilit. Krisa, si Isabel, isang dati kong kasamahan. Dating kasamahan. Halata ang pag-iwas sa salitang ginamit ni Paulo. Pero mas halata ang paraan ng pagtingin ni Isabel kay Paulo. Isang tingin na puno ng kasaysayan ng mga lihim na hindi alam ni Krisa. Umupo si Isabel sa buhanginan sa tabi ni Paulo na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo na naglagay ng espasyo sa pagitan nila ni Krisa. Agad nitong sinimulan ang pagbabalik tanaw. Naaalala mo ba noong nag-emergency landing tayo sa Hong Kong dahil sa bagyo? Masiglang kwento ni Isabel. Ang tingin ay nakapako kay Paulo. Akala ko katapusan ko na. Pero ikaw ang kumausap sa akin sa radyo. Ikaw ang nagpalakas ng loob ko. Bawat salita ni Isabel ay parang isang patak ng lason sa isip ni Krisa. Isang pamilyar na kwento, isang piloto, isang emergency landing, isang babaeng natatakot. Paulo has always been my hero. Nagpatuloy si Isabel, pero ngayon kay Krisa na ito nakatingin. He has this gift. Mahilig siyang tumulong sa mga taong kailangan ng tulong.
Ang paraan ng pagkakasabi nito sa huling pangungusap ay tila isang pahiwatig, isang babala. Sinubukan ni Paulo na ibahin ang usapan, pero si Isabel ay masyadong magaling. Bawat pagkakataon ay ginagamit nito para ipasok ang kanilang nakaraan, ang kanilang koneksyon. Ipininta nito ang isang larawan ni Paulo bilang isang kabalyerong nakasuot ng kumikinang na baluti, at ang sarili niya bilang isang prinsesang kailangang iligtas. Pakiramdam ni Krisa ay unti-unti siyang nalulunod. Ang mga pader na pinaghirapan ni Paulo na gibain ay dahan-dahan niyang itinatayong muli block for block. Nang sa wakas ay nagpaalam na si Isabel, may isang huling bagay itong ginawa. Habang si Paulo ay nakatalikod para pulutin ang kanilang mga gamit, lumapit ito kay Krisa. "He's a good man," sabi ni Isabel sa mahinang boses na para bang isang sikreto. "May mabuti siyang puso, lalo na sa mga babaeng kailangang sagipin." Tumigil ito sandali. Tinitigan siya ng may kahulugan. "Mag-ingat ka lang," dagdag nito. "Baka malunod ka sa pag-aalaga niya." At sa mga salitang iyon, umalis na ito. Iniwan si Krisa kasama ang isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Isang lason na nagsisimula ng kumalat sa kanyang sistema. Lahat ba ng ito? Ang pag-aalala, ang pag-aalaga, ang halos maganap na halik ay dahil sa kung sino siya o dahil lang sa nakikita ni Paulo sa kanya ay isang babaeng basag na kailangan niyang buuin. Ang paraiso ay naging isang hawla. Yan ang naramdaman ni Paulo sa mga sandaling lumipas matapos umalis si Isabel. Biglang bumigat ang hangin. Ang tunog ng mga alon na dating nakakakalma ay tila naging isang mapang-asar na bulong. Naglakad sila pabalik sa kanilang tinutuluyan ng walang imikan. Bawat hakbang ni Krisa palayo sa kanya ay parang isang milya ang distansya. Ang koneksyon na kanilang binuo sa loob ng ilang araw ay tila biglang naging isang manipis na sinuliid na anumang oras ay maaaring maputol. "Bel, ex-fiancé ko siya," pag-amin ni Paulo nang makarating sila sa labas ng kwarto nito. Sinubukan niyang ipaliwanag, pero ang mga salita ay tila mali. "Matagal na kaming tapos." Ang mga sinabi niya. "Hindi mo kailangang magpaliwanag," putol ni Krisa. Ang boses ay walang emosyon. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. "Wala naman tayong kahit ano." Ang mga salitang yun ay tumama kay Paulo nang mas malakas pa sa sampal. Binuksan nito ang pinto, pumasok, at isinara ito nang hindi man lang nagpapaalam. Naiwan si Paulo sa labas. Nakatitig sa nakasaradong pinto, pakiramdam may isang tanga. Sa sumunod na araw, lalong lumala ang lahat. Bawat kilos niya, bawat salita niya ay tila mali sa paningin ni Krisa. Sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pag-aayos. Nagplano siya ng isang espesyal na hapunan sa isang tagong parte ng beach. Nag-arkila siya ng sarili nilang bangka para hindi na sila makisabay sa ibang turista. "Surprise ulit," sabi niya. Pilit nang ngumingiti, pero imbes na matuwa, nakita niya ang iritasyon sa mukha ni Krisa. "Hindi ba pwedeng isang araw lang, Paulo, na hindi mo pinaplano ang lahat para sa akin? Na hindi mo ako tinatratong parang isang bata na kailangang bantayan?" "Hindi naman sa ganon," depensa ni Paulo. "Gusto ko lang siguraduhin na ano, naligtas ako, na kontrolado mo ang lahat." Sarkastikong sabi ni Krisa. At doon nagsimula ang unang tunay nilang pagtatalo. "Huwag mo akong itrato na parang isang proyektong kailangan mong ayusin." Sigaw nito. Ang boses ay puno ng sakit at galit. "Hindi kita tinatratong ganon," sigaw pabalik ni Paulo. Ang pasensya niya ay nauubos na. "Bakit ba mas pinaniniwalaan mo ang mga sinabi niya kaysa sa akin?" Dahil baka totoo ang sinasabi niya. Sumabog ang galit sa dibdib ni Paulo. Galit hindi lang kay Krisa o kay Isabel, kundi sa sarili niya.
Dahil sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang may katotohanan sa mga paratang na yon. Pinipilit ko lang namang tumulong. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng frustrasyon. Alam mo ba kung gaano kakahirap pakisamahan minsan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, sa bibig niya, alam niyang nagkamali siya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Krisa na para bang sinaksak niya ito. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Hindi na ito nagsalita. Tinalikuran lang siya nito at naglakad palayo. Iniwan siyang mag-isa. Kasama ang mga salitang sana ay hindi na lang niya binitawan. Gabi. Hindi mapakali si Paulo. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang kanilang pagtatalo. Nag-aalala siya. Kinakabahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang bagay ang pumasok sa isip niya. Hinanap niya ang pangalan ni Isabel. Matagal na niyang hindi tinitingnan ang social media account nito. At doon, nakita niya. Isang lumang album ng mga litrato, nakapublic pa rin. Mga larawan nila ni Isabel, mga ngiti, mga yakap, at isang post mula sa mismong linggo matapos ang insidente sa Hong Kong. Ang caption, "Surviving the biggest storm with my hero. Thank you for keeping me safe." Napapikit si Paulo. Ito pala. Ito siguro ang nakita ni Krisa, ang ebidensya, ang patunay na marahil si Isabel nga ang nagsasabi ng totoo. Ang bawat salitang binitawan ni Paulo ay parang mga bato na muling nagtayo sa pader na minsan nang gumuho sa pagitan nila. Alam mo ba kung gaano kakahirap pakisamahan minsan? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malupit na paalala sa lahat ng kanyang kinatatakutan, na siya ay isang pabigat, isang problema na kailangang ayusin, isang sirang bagay. Umiwas si Krisa kay Paulo sa buong maghapon. Nagdahilan siyang kailangan niyang magtrabaho, kumuha ng mga litrato. Pero ang totoo, kailangan niya ng espasyo, kailangan niyang huminga. Ang presensya ni Paulo ay naging isang bagay na nakakasakal. Ang pag-aalaga nito na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay isa na ngayong kadena. Ang mga ngiti nito na dating nagpapatibok ng kanyang puso ay isa na ngayong maskara na pinaghihinalaan niya. Habang naglalakad siya mag-isa sa dalampasigan, sinusubukang hanapin ang kapayapaan. Sa kanyang kamera, isang pamilyar na boses ang muling bumasag sa kanyang mundo. Mag-isa ka yata? Si Isabel. Nakatayo ito sa di kalayuan. May dalang dalawang bote ng juice. Ngumiti ito at inilahad ang isa kay Krisa. Peace offering? Gustong tumanggi ni Krisa. Gusto niyang maglakad palayo at wag nang lumingon pa. Pero may parte sa kanya na gustong makarinig. Gustong makumpirma ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Tinanggap niya ang inumin. "Nakita ko kayong nagtatalo kanina," sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pakikiramay. "Ganyan din kami dati." Umupo sila sa buhanginan. Hindi nagsalita si Krisa. Hinayaan lang niya si Isabel na magpatuloy. "Mahal na mahal ko si Paulo at alam kong mahal niya rin ako." Pero huminga ng malalim si Isabel. Ang pagmamahal niya ay nakakasakal. Noong una, masarap sa pakiramdam. Ang laging inaalagaan, ang laging protektado. Pakiramdam ko, ako ang pinaka-espesyal na babae sa mundo. Tumingin ito sa karagatan. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, nawawala na ako. Bawat desisyon, gusto niya siya ang gumawa. Bawat plano, kailangan aprobado niya. Dahil yun daw ang best for me. Dahil kailangan niya akong protektahan. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako na hindi ko nakilala ang sarili ko. Naging anino na lang niya ako. Bawat salita ni Isabel ay tumatagos sa puso ni Krisa. Dahil bawat salita ay sumasalamin sa kanyang mga pinakamatinding takot. "Alam ko ang pakiramdam," mahinang sabi ni Krisa, halos pabulong.
Yung pakiramdam na nasa loob ka ng isang gintong hawla. Ngumiti si Isabel, isang malungkot na ngiti. Eksakto. At yun ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Sinubukan kong ipaintindi sa kanya, pero hindi niya makuha. Para sa kanya, pag-aalaga ang ginagawa niya. Pero para sa akin, pag-control iyon. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Ang mga alon lang ang naririnig. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Paglilinaw ni Isabel. Pero hindi siya nagbabago, Krisa, at ayokong makita kang matulad sa akin. Nang gabing iyon, bumalik si Krisa sa kanyang kwarto na may bigat sa dibdib. Nakita niya si Paulo na naghihintay sa labas. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Krisa, mag-usap tayo please. Pakiusap nito. I'm sorry, hindi ko sinasadya yung sinabi ko. Tumingin si Krisa sa kanya. Ang mga mata niya ay malamig at walang buhay. Wala na ang kislap na minsan nang nakita ni Paulo. Sa tingin mo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, pero may yelo. Pareho ba kami? Ako at siya. Natigilan si Paulo. Hindi niya alam ang isasagot. Ang kanyang katahimikan ay naging isang malakas na dagundong sa tenga ni Krisa. Isang kumpirmasyon. Alam mo na ang sagot, sabi ni Krisa. Pumasok siya sa kwarto at kinuha ang kanyang cellphone. Sa harap mismo ni Paulo, nag-book siya ng flight pabalik ng Manila para kinabukasan. One way. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa screen ng telepono at tumingin ng diretso sa mga mata ni Paulo. Uuwi na ako. Mag-isa, deklara niya. Bawat salita ay isang pader na muling itinayo. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang bawat salitang binitawan ni Krisa ay parang mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng kung anuman ang namamagitan sa kanila. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Naiwan si Paulo na nakatayo sa labas ng kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Pakiramdam niya, ang buong mundo niya ay gumuho. Ginawa niya ang lahat para wasakin ang mga pader ni Krisa. Pero sa huli, siya rin pala ang magiging dahilan para muling itayo ang mga ito. Mas mataas, mas matibay. Isang emosyon ang nanaig sa kanya. Galit. Galit kay Isabel. Hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang pasilyo, bumaba sa lobby at hinanap ito. Naabutan niya ito sa hotel bar, nakaupo mag-isa, umiinom ng cocktail na para bang walang nangyari. Bakit mo ginawa to? Bungad ni Paulo, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumingala si Isabel, hindi man lang nagulat. May isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang alin, Paulo? Ang magsabi ng totoo. Sinira mo ang lahat. Sigaw ni Paulo, hindi na napigilan ng sarili. Nakuha nila ang atensyon ng ilang tao sa paligid. Dahil ba sa selos, Belle? Hindi ka pa rin ba makamove on? Tumawa si Isabel, isang tawang mapait at puno ng pangiinsulto. Tumayo ito at hinarap siya. Move on? Matagal na akong nakamove on sa'yo, Paulo. Ang hindi ko makalimutan ay ang ginawa mo sa akin. Ang paraan ng pagtrato mo sa akin na parang isang basag na manika. Inalagaan kita. Hindi. Kinontrol mo ako. Ganting sigaw ni Isabel. At nakita kong inuulit mo na naman sa kanya. Kaya ginawa ko to. Pero hindi para sa sarili ko. Ginawa ko to para iligtas siya sa'yo. Gusto mong pag-usapan ng katotohanan? Sige. Sigaw ni Isabel. Ang boses ay tumataas. Nagiging sentro na sila ng atensyon. Sabihin mo sa kanya ang totoong nangyari. Ang totoong dahilan kung bakit ka naging bayani ko. Sa pagitan ng kanilang pagtatalo, sa dulo ng kanyang paningin, nakita ni Paulo ang isang pamilyar na figura na kalalabas lang mula sa elevator. Si Krisa. Nakatayo ito roon. Nakatingin sa kanila. Nakita rin siya ni Isabel. At sa mga mata nito, may sumilay na tagumpay. Tila ito ang sandaling hinihintay niya. Sinadya niyang lakasan pa ang kanyang boses
para siguradong maririnig siya ni Krisa. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa maintenance report na tinago mo para protektahan ang karera mo pagkatapos ng flight incident ko. Sigaw ni Isabel, ang bawat salita ay isang punyal. Sabihin mo sa kanya na mas importante sa iyo ang reputasyon mo kaysa sa kaligtasan ko. Nanigas si Paulo sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang sikretong matagal na niyang ibinaon, ang kasalanang pilit niyang tinatakpan ng mga mabubuting gawa, ay biglang nahukay at inilantad sa lahat. Dahan-dahan siyang lumingon kay Krisa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito habang pinoproseso nito ang mga salitang narinig. Ang pagdududa, ang pagkalito, at sa huli, ang isang nakakawasak na pagkaunawa. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isipan nito sa isang nakakakilabot na paraan. Ang labis na pag-aalaga, ang pangangailangang maging bayani, ang pagkontrol. Hindi pala yon dahil sa kabutihan. Isa pala yung pagbabayad puri. Isang paraan para takpan ang isang malaking kasinungalingan. Naglakad si Krisa palapit sa kanila. Dahan-dahan, bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa harap mismo ni Paulo. Wala nang galit sa mga mata nito. Wala nang sakit. Ang tanging nandoon ay isang malamig, basag na kawalan. Itinaas nito ang kanyang tingin at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at isang salita lang ang lumabas. Isang salitang bumasag sa natitirang pag-asa sa puso ni Paulo. Sinungaling. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Paulo na nakatayo roon, hinuhusgahan ng katahimikan, habang si Isabel ay nanonood mula sa gilid. Ang anino ng isang malagim na tagumpay sa kanyang mukha. Ang airport, ang lugar na pinakakinatatakutan niya, ay siya na namang naging kulungan niya. Umupo si Krisa sa isa sa mga malamig na upuang metal. Yakap-yakap ang sarili. Sa labas, nagsimula na namang bumuhos ang ulan. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Lahat ng flights ay naantala dahil sa masamang panahon. Isang malupit na biro ng tadhana. Tila kahit ang kalangitan ay ayaw siyang paalisin. Ang salitang sinungaling ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, kasabay ng mga alaala ng nagdaang mga araw. Ang mga ngiti ni Paulo, ang mga kwento niya, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Lahat ay nabahiran na ngayon ng laso ng kasinungalingan. Hindi lang pala siya isang proyektong kailangang ayusin. Isa pala siyang panakip-butas. Isang paraan para makabawi si Paulo sa kasalanan niya sa nakaraan. Ang sakit ay mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya. Kasabay ng paglakas ng ulan sa labas ay ang paglakas din ng bagyo sa loob niya. Ang mga pira-pirasong imahe ng aksidente, ang yuping bakal, ang basag na salamin, ang mukha ng kanyang mga magulang ay nagsimulang bumalik. Mas malinaw, mas masakit. Ang pagkakanulo ni Paulo ay tila muling nagbukas sa sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom. Nagsimula siyang manginig. Ang paghinga niya ay bumibilis. Ang paligid ay tila umiikot. Isang full-blown panic attack dito sa gitna ng paliparan. Hindi, bulong niya sa sarili. Ipinipikit ang mga mata. Nang imulat niya ang mga ito, nakita niya si Paulo. Nakatayo ito sa di kalayuan, mga 10 talampakan ng layo. Nakatingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, wala ang awa na kinasusuklaman niya. Ang nakita niya ay purong pagsisisi. Hindi ito lumapit. Hindi ito tumakbo para yakapin siya o pakalmahin. Nanatili lang ito roon. Binibigyan siya ng espasyo na kailangan niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong magsalita. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Totoo lahat ng sinabi ni Isabel. Panimula ni Paulo, ang boses ay basag.
May mali sa eroplanong pinalipad noon. Isang bagay na nakita sa maintenance report. Pero papalapit na ang isang malaking promosyon para sa akin. Natakot ako. Kaya itinago ko. Sabi ko sa sarili ko, maliit na bagay lang naman. Pero noong nangyari ang insidente sa flight ni Belle, alam kong kasalanan ko. Hindi kumibo si Krisa. Patuloy lang siyang nakinig. Ang pagiging bayani niya, ang pag-aalaga ko sa kanya, lahat yon para sa sarili ko, para mabawasan ang bigat dito, sabi ni Paulo. Itinuturo ang kanyang dibdib. Para makalimutan ko kung gaano ako naging kaduwag. At nang makilala kita, nakita ko na naman ang pagkakataon para maging bayani, para takasan ulit ang kasalanan ko. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Pero mali ako, Krisa. Hindi mo kailangan ng bayani. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Huminga ito ng malalim. Hindi ko kayang patigilin ang bagyo sa labas para sa'yo. At hindi ko rin kayang patigilin ang bagyo sa loob mo. May kung anong nagbago sa loob ni Krisa. Sa lahat ng sinabi ni Paulo, ang huling pangungusap na yon ang tumagos sa kanya. Hindi awa, hindi pagkontrol, kundi pagkilala. Pagkilala sa sarili niyang lakas. Pero naniniwala ako, dugtong ni Paulo, ang boses ay halos pabulong na. Nasapat ang lakas mo para harapin yan ng mag-isa. Pagkatapos noon, dahan-dahan itong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng airport. Hindi ito lumingon. Naiwan si Krisa. Tiningnan niya ang hawak niyang plane ticket. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana, sa ulang humahampas sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi lang panganib ang nakita niya. Nakakita siya ng pagkakataong hugasan ang lahat ng sakit. Ang takot ay nandoon pa rin. Pero sa ilalim nito, may isang bagong umuusbong na damdamin. Katapangan. Biglang tumunog ang intercom. Final boarding call for Flight 5J874 bound for Manila. Ang flight niya. Dahan-dahang tumayo si Krisa. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang maglakad. Pero hindi papunta sa boarding gate. Naglakad siya papunta sa direksyon kung saan umalis si Paulo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang langit ay hindi na isang kaaway para kay Krisa. Naging isang hamon na ito, isang paalala ng kanyang katatagan. Sa tulong ng therapy, dahan-dahan niyang hinarap ang multo ng nakaraan. Binalikan niya ang mga alaala ng aksidente, hindi para kalimutan, kundi para tanggapin. Iniyakan niya ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa paraang hindi niya nagawa noon. At sa bawat sesyon, sa bawat luhang pumatak, unti-unti siyang gumagaan. Nagsimula siyang lumipad muli, hindi dahil kailangan para sa trabaho, kundi dahil gusto niya, para patunayan sa sarili niya na kaya niya. Na ang kontrol ay hindi nasa sasakyan, kundi nasa pagtanggap niya sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato mula sa Siargao. Isang candid shot ni Paulo, nakangiti habang pinapanood siyang kumuha ng litrato ng mga bata. Napabuntong hininga siya. Pinatawad na niya ito. Matagal na. Pero may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Samantala, sa isang maliit na bayan sa Batangas, tinanggap ni Paulo ang isang sulat mula sa airline company. Suspension for 2 years. Ito ang resulta ng kanyang pag-amin. Walang pagtutol, walang pagsisisi. Tinanggap niya ito ng may kapayapaan sa puso. Nagtrabaho siya bilang instructor sa isang maliit na flying school. Tinuturuan ang mga baguhang piloto. Dito, natagpuan niya ang isang ibang uri ng kaligayahan. Hindi sa pagiging bayani, kundi sa pagiging gabay. Isang araw, isang LBC package siyang dumating para sa kanya. Walang pangalan ang nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, may isang picture frame. At sa loob ng frame,
Isang litrato. Ang litrato ay kuha mula sa bintana ng isang eroplano. Sa ibaba, isang karagatan ng makakapal at puting ulap. At sa itaas nito, isang nakakasilaw, napakagandang pagsikat ng araw, isang obra maestra ng kalikasan, isang larawang puno ng pag-asa. Alam niya kung sino ang kumuha nito. Maingat niyang inalis ang litrato mula sa frame at sa likod nito may isang sulat kamay na mensahe. Natuto na akong lumipad ng mag-isa, pero mas masayang lumipad kung kasama ka. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa kalagitnaan ng Maynila at Batangas. Walang awkwardness, walang tensyon. Ang tanging naroon ay 2 taong nagbago, 2 taong pinatibay ng kani-kanilang mga bagyo. Maganda ang kuha mo, sabi ni Paulo, ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ngumiti si Krisa, isang ngiting totoo at walang pader. Maganda kasi ang view. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa therapy ni Krisa, tungkol sa bagong trabaho ni Paulo, tungkol sa mga pangarap na hindi nagbago at sa mga sariling nabago. Walang malalaking pangako, walang mga deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig. Ang naroon lang ay isang tahimik na pag-unawa, isang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan, at isang ibinahaging pag-asa para sa hinaharap. Lumipas ang ilang taon. Nasa airport ulit sila. Pero ngayon, magkakasama na sila. Si Paulo, si Krisa, at ang kanilang 3 taong gulang na anak na lalaki. Wow! Airplane! Sigaw ng bata. Nagniningning ang mga mata habang itinuturo ang isang dambuhalang sasakyang panghimpapawid sa labas ng bintana. Ngumiti si Krisa. Hinawakan niya ang kamay ni Paulo. Wala na ang panginginig. Wala na ang takot. Ang naroon na lang ay ang init ng palad nito na kasama ng init ng kanyang puso. Nagsimula na silang maglakad papunta sa boarding gate para sa kanilang unang family vacation. Mukhang maganda ang panahon ngayon, sabi ni Krisa, nakatingin sa asul na kalangitan. Tumingin si Paulo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang maging isang bayani. Isang pagmamahal na kontento na sa pagiging kasama. Kapag kasama ka, sagot niya, palaging maganda ang panahon. At magkahawak kamay silang humakbang pasulong patungo sa isang kinabukasang hindi man perpekto, pero sa wakas ay malaya.